magiging crowd control agad na mabibigay kontra sa mga members ng Echo and mafa-follow up o masusupplement yon ng damage na nagmumula sa Nana nga dito na hawak-hawak ni Ryle. To add to that, ang daming displacement skills ng kupunan ng Omega. Di ba? Meron kang Ruby, meron kang Martis, tapos may ano pa, may Arlot ka pa. So ang dami mong pwedeng panggulo sa pwestuhan. At hindi lang panggulo ng pwestuhan to, ito yung mga pambigla. Oo, ang dami nilang pwedeng options, sinong pwedeng mauna. Siguro ang tanong ko lang dito sa Omega, paano sila naka-reset doon sa last team fight, sa last match na yon? Parang ang hirap mag-reset sa ganun. Kasi yun yung mga games na parang amin na to Sayang amin na to Na ano ba yung mali kong ginawa? Parang ganun. Grabe ka naman doon. Oo. Parang, Madalas ko lang naririnig sa pro yun. akala ko humuhugot ka naman, Ginny. Ayokong malungkot ka. Hindi naman. Pero yun nga, sana makapag-reset sila kasi ang taas ng aksyon ng lineup nila na to. Sobra. Kanina, actually, medyo nakita yata natin yun sa expressions. Of course, yung disappointment nandoon after nung game. Kasi sobrang abrupt lang din nung naging pagkakatapos, hindi natin inasahan. Pero outplayed. Okay, outplayed na May hinahabol ata siyang XP. Yung Crispman. Oo. Ginoo niya yung BMI, lumapit talaga at sinacrifice pa yung Purify. Kailangan daw niya makuha yung canon. Importante ang gold para dito sa early game ng isang Claude. Kaya naman mukhang bababa na ang parehas na kupunan. Papunta dito sa isa! Yun na nga yung combo. Yung Dragon naging taga. Dragon na naging taga, Matt. With the decimation. Pero hindi naging enough in damage. At ayan na, itutuloy na nila with the turtle take. Mukhang lalaban pa ba ang Echo dito? Hindi sila na satisfied doon sa Ruby Nana lang. May kasama pang Martis na parang ang hirap nang makatakas kapag kagano'n. Pero sinong makakakuha ng turtle? Oh, walang iba kundi ang precious face of Omega. Grabe, hinawi. Hinawi. Pinalayo ba naman? Ito, ibang version na naman siya nung parang stun mo tapos ire-retry ko kasi medyo umaamba na talaga dun kanina itong si Zaida Tsaka yung threat of a Black Dragon form na pwede sana manggaling kay Sanford, na-negate din. Kasi nga naman, nagawa agad ng Omega na tanggalin yung threat na yon by taking out Sanford prior to that turtle. So far, napakaganda lang nagiging sagot o nagiging mga tuloy-tuloy na laban for Omega. Pero sa baba, Ayan ang Animorph. So nakita mo, naging Dragon, tapos naging gulong. Transformers! Echo in disguise. Pero mas naging daga din si Ryle. Bad trip talaga yung daga na yan may passive kasi. Na-nerf na nga yan, pero nakatakas pa rin. Pero doon sa taas, si West mukhang low HP, pero si Outplayed! Sir Matt! Matsila with the decimation! At ako, pwede pang umisa yan ng decimate. Tignan natin, pero portal coiling out. Ako, makakasalubong siya ng gulong. Boom! Nakasalubong niya yung pass! Solid ang tumamang gulong doon sa kanya. Bawal yun napakasakit nun kapag pag nangyari sa totoong buhay yun. Hindi ko alam kung may tatagurin pa nating ligaw na gulong yun. Napaka-on point lang din talaga. At siguro, yun yung kailangan mong isipin din kung ikaw nasa side ng Omega na hindi biro dito yung mga posibleng respo na gagawin ng Echo either through the Heart Guard or through nga etong Baksha na pwedeng mabilisan lang makarotate at makasunod sa kung saan man talaga kayo makakahanap ng away. Pero speaking of gulo, grabe naman yung dalawang junglers natin. Oo, ito na yan Parang talaga nagdeduelo si Zaida at si Matt sa laban na to. Hindi lang sa retrihan, kundi sa pag-rotate na rin sa tamang oras, sa tamang lugar. At napaka-exciting talaga ng laban. Dikit na naman ang ating game number 2. Pansin ko dito na ginagawa ni Matt ang lahat para bawasan yung pagiging aggressive ng Echo. Kailangan kung kalaban mo yung team na to, kayo dapat ang maging aggressive. At ginagawa yun ni Matt. Kumbaga, yung pagiging freshest pace of the season niya, nilalagyan niya na ng onting simangot. Sinisimangutan niya na. Kailangan maging galit na Matt na ako. Kailangan kasi medyo fierce. Kailangan may kagat kapag kalaban mo ang mga orka. Parang yung roar kanina. Parang yung roar kanina. Yung mabangis na may konting kiss. Pero si Mark ngayon ay kailangan ng tumakas dahil low HP na siya. Kaya kailangan niya gawin to. Ayan na nagre-ready na siya. Ay, nakita siya. Naku, nakasalubong siya ng Dragon. Okay, Dragon Tail coming in. Sanford, bumabanat ngayon. Petrify, Dragon Tail na naman. With the knockups, si Side na makakuha ng Turtle. Hinahabol ngayon na Sanford. Halos lahat dito na side ng Omega. Si Narela tatakbo with the boomerang. Nandun na naman yung gulong. Pero na okay. Trumip out yung gulong. Turtle lang daw para sa side ng Echo. Hindi ko maintindihan, pero kanina pa si Sanji yung tipong Novaria na talagang dumidikit
meron siyang hinahanap na kalaban. And hindi ito yung typical na asahan natin for a Novaria. Pero it goes to show yung mastery lang talaga na hawak-hawak dito ni Sanji. Props as well to Sanford and JP na this time, binawi nila yung hindi nila nagawa nung first turtle take. Sobrang pinaramdam nila yung threat ng Dragon na may kasamang Heart Guard. Enough to zone at least 2 or 3 members at that point. Mark going in for that ultimate pero hindi naman ata matutuloy ang laban na yon. Buff muna ang call ng ating mga junglers. Matagal-tagal pa naman bago ang ating second turtle of the game. 6 minutes pa lang pala. Parang ang dami nang nangyari. Baliktad. Nilaro kasi ngayon ng Omega yung gustong aggression na gusto laruan ng Echo at kailangan din nilang tapatan talaga. Again, tapatan yon. Ang problem is, nasabi to ni Brigida, may something talaga to si Sanford sa Novaria. Oo. Agree ako sa kanya, may iba tong ginagawa na ewan ko ba, hindi ma-explain. Siguro kasi di ako nandun Novaria, kaya di ko nakikita. So, Si Burrito yung Novaria Oo caster nga natin eh. Parang minsan naglalabarya naman ako pero hindi ko pa rin siya ma-explain. Oo nga eh. May something kasi. something talaga eh. Humaharap eh. Dinidikitan, tapos Oo. kahit na parang alanganing na babagsak pa rin naman siya na malayo-layo. Oo. May one time tayo nakita kanina though, yung previous game na parang alanganin talaga, wala nang napuntahan o natakaasan, pero bibihira lang siya nangyayari. More often than not, sobrang na-pull off Oo. dito ni Sanji yung ganong play sa Novaria. Kasi di ba dapat gusto mo malayo ka pag Oo. Novaria ka pa? Ito lumalapit. Alam mo na yon, kumbaga parang mas mabilis ang delivery. Kung Oh, mas sige, malapit. para sure, no? Para sure. Tumama. Ikaw ba, boy, kung may chance ang maka 3 points ka ng half court, 3 points din naman yung nandun sa may linya lang Oo, eh. kaya gano'n na lang ang gagawin mo, no? Siya lang yung nakikita ko Novaria na ganyan and na-utilize talaga yun ng Orcas. Aggressive positioning. At ayan na nga, sisimulan na ng Echo ang turtle na to. This is already half HP at pinareset pa ito ni Zaida. Si Matt ay nag-aabang lamang sa gilid. Hindi pa naman siya nakikita ni Zaida doon. At hindi pa siya nakikita actually ng Echo. Nagpakita na lang siya kasi syempre kung fresh space ka, hindi mo Oo. naman ba i-share sa mundo. Umalis siya. Ganda sana ng positioning niya doon. Maybe an outplay potential. Pero nag-reset ang Omega. Ito na naman, classic. Nilabas ang Dragon. Sanford, for the zone. Yun na. Mag-Dragon ka. I-retry ko pa. Grabe. Ang ganda nung timing, sobra, na pinili munang mag-buff or mag-purple buff saglit ni Matt at yun ang naging moment ng Echo na okay, ikasama na yung Black Dragon. Ituloy na natin, i-secure na natin ito na wala na nga yung pwesto na hindi naman yata naging super aware yung mga members ng Echo na doon nga nakapwesto, nakaposisyon itong sina Matt kanina prior to that third turtle, na last turtle na nga natin pala dito sa ating laban pero hindi natin namamalayan na ang bilis lang ng mga pangyayari. So nakalamang na nga doon ang Echo in terms of yung turtles na nasecure nila. Pero Wes! Patay ito. Blazing to Ay, it. hindi! Okay, nabuhay pa si West dito ngayon. Babawi ba ang side ng Omega? Astral Echo nilabas. Saida, medyo makunat. Hihilain siya. Pero si Mark ay namumula. Mark, binabanatan ng mga poison. Nagtitik. Pero mabubuhay. Si Mark, si Outplay din ay mabubuhay. May onting sustain sa side ng Omega. Oh! Kinulang lang ng range mula kay Sanji. Makakawala si Mark. Makakabasag ba ngayon ang Echo? Sanji, okay? Oh, saktong-sakto ang pag-flicker ni West. Nabuhay pa. Oo. Mula sa almost sure kill si Sanji pa ata masasaksak. Pero na-heal naman pala. Walang ult. Sayang si Mark kung may ult si Matt. Kung may kaka-ult lang. But nice heal though also para sa side ng Echo. So, halos wala lang din nangyari. Oh, grabe yung depensa rin ng Omega eh. Parang hindi nila pinakawalan at binitawan itong Torre na ito na kung kanina, no? Parang kung isipin mo, yun yung naging way ng Echo para makasabay kontra dito sa Omega nung nakakukuha ng kalamangan ng Omega in terms of kills na ganun pa rin naman yung sitwasyon ngayon. Hindi na nila pinapayagan na yung Echo ganoon ulit yung mapupull off this time. So meron pa ring slight advantage in terms of gold na nasa kamay ng Omega. Pero so far, basta makita mo na magawa o mahanap ng Echo yung tamang conditions para i-pull off yung mga teamfights, nakukuha nila yung advantage kontra sa Omega eh. Mas dikit pa sa close ang seryeng ito. Game 1, ganito rin ang itsura. 10 minutes already at wala pang 1,000 ang kalamangan ng Omega. In fact, sila magsisimula ng Lord na ito. Pero mukhang papatagalin nila dahil hinahanap pa nila kung nasan nga ba mga ibang miyembro ng Echo at nagpupush muna sila sa mid lane. Sumasabay itong Omega in terms of the objectives ay alam din nila ang dapat nilang gawin. And kailangan maging worrisome na dito ng Echo in terms of the burst damage. Again, this is Tanana plus DHS na kasi si Wes eh. Oo. Ito yung mga pagka nakuha ng carry,
palapit ka na ng palapit dun sa masakit na kalkal eh. Oo, actually. At hindi pa nga ata natin nakikita yung sobrang pagkakagamit dito nung I'm offended at pati na rin yung mga follow-up damages na combo dito ng side ng Omega. Pero lahat sila na-reveal. Okay, revealed nga ngayon yung 5 sa side ng Omega, kaya yung Dragon ay nilabas na naman. Na-petrify ngayon si Wes sa kapag phantom step out, flicker out. Matt! At ngayon si Matt ang may iwan. Matt, hindi tumama dito yung Star Shatter pero naman siya ng mga ultra slow. Matt! This time, nandito pa rin si Sanford, ninabot siya ni Zaida. Mawala, mabubuhay ba si Matt? Buhay si Matt! The precious base joke lang Outplay! dahil may outplay blazing do it doon sa bandang baba. Mawawala si Sanford, masyadong napalalim, but Echo will take down 3. Napakagandang entrada para kay Outplayed at mukhang libre na rin ang Lord para sa Echo. Makita lang natin na magawa talaga nitong si Sanford na hanapin yung mga dapat hanapin. Na bawasan ng sobra kanina doon itong si West. At hindi na niya nagawang pumorma ng sobra using the carry. So nagkaroon na ng kakulangan talaga in terms of damage dito na may babato ang Omega kontra sa Echo. Apart pa from the fact na yung sinasabi nga nating pwestuhang ginagawa ng mga players ng Echo, starting with Sanji, parang kapag kami T-fight, nandun siya lagi sa likod. Doon din niya pinapato yung mga skills niya, yung mga star shatters na nagmumula dito sa Novaria, nililikuran pa yung mga hinahabol na members ng Omega. And it's not just that, even yung mga nagiging pasok dito, yung timings nga, even nung Blazing Duet, sobrang nagiging crucial at ang ganda lang nung pagkaka-pull off nitong nung Echo sa composition nila to secure this Lord na mukhang ima-maximize naman talaga nila. Oh, and this is the first big lead of this game number 2. A 3.6k gold lead. Medyo kinabahan ako doon. Final stage yun eh. Ano yan eh, sa pang minions lang. Minions lang. Minions lang pala. Minions lang. Oo, understandable. Oh, Ma-action kasi talaga. Ma-action. Wala na ako. Tuwing may makikita ako mag-ulti, kailangan ready eh. Oo, kasi final stage, kita mo naman eh. Naiintindihan ko rin naman. Pero ayun nga, basag din ang Lord. Kailangan maging ano dito ng Omega, maging malaman din nila saan pwesto si Outplayed. Isang huge problem din pala to. Lalo na pag pumap in lock yan si Outplayed. Dancer yan eh. ikaw ba nga Oo. demands moves dito? Kung hindi nyo nakita nag-pop and lock din si Manjin dito sa ating caster desk. Pero yung sinasabi nga din natin kaninang amount of pang-displays dito ng Omega, parang hindi na natin nararamdamang nagagamit nila or parang hindi na nga nila sobrang nakakapitalize kontra yung sa Echo. Echo pa nga yata mismo yung sobrang nagdi-display sa sarili nila eh. Parang hindi mo na mahahanap kung saan nga ba yung mga pwesto. Hindi na sila yung typical na i-anticipate mo saan sila manggagaling, especially Sanji dito na kanina pa natin pino-point out. And hindi na rin masyadong nagmamatter yung mga ganoong pwede nilang gawing setup kasi nauunahan palagi ni Sanford. So, nagkakaroon na ng problema sa, okay, yung magiging taga-damage natin, nabawasan na rin, na-isolate na din. At ang problema dito, no, bukod sa mga pop and lock at isolations na nababanggit natin ay ang Omega, even if may ma-display silang tank na nanggagaling sa Echo, ang laki ng sustain na nabibigay ni JP kay Sanford o kaya kay Zaida to the point na kung ma-displace man yung dalawa, ay pwede lamang silang mag-reposition right after. Ang kulang dito ngayon sa Omega ay burst damage para naman makakuha sila ng kill. Kung makaka-burst man sila, I think kaya, pero isa lang eh. Isa lang eh. May isang beses mo lang magagamit yung blitz, so dapat ang mahuli nyo 5. Oo. Para ganun. Kasi ang mangyayari, abangan lang nila yun eh. Kapag sumubok yung Omega, kasi ang gusto nila lagi, AOE CC. Yung Omega, yun nga lang, iwaiwalay lagi yung Echo eh. Tsaka sinasalo ng Dragon. Oo, sinasalo ng Dragon, tama. Crowd control, immunity, pero nandito na nga si Mark! Okay, ang una nila babanatan si Zaida. Si Zaida ganun sa yung mga blitz. Pero yung Dragon, sasaniban ngayon na Angela si Ryle ngayon ay Polado. Passive mula doon sa Nana. Si Sanford! Sanjay nandito din. Si Sanford nasa bangkit na. Okay. Oh my God, pumapop in lock na. Si Outplayed. Outplayed sumasayaw. This time ay nagback na. Ang side ng Omega dahil dalawa sa kanila mawawala. Ang maiwan na lang si Wes. Wes is down. Make that 3. Luis? At nakukukunin pa ata nila si Luis. Mukhang hindi na. 3 deads. At mukhang may kasama pang Lord. Balik buhay malala para kay Sanford na sinapian ng Angela. Itapon nyo na yung mga Angeling. Ito na yon, yung Yuzong Angela na ang bagong uso. Hindi ako makapaniwalang yun na sana yung perfect call for Omega na sila naman ang mauna at mag-initiate. Gugulatin nila talaga ang Echo dito. And sobrang favorable na sana for them na tanggal agad si Zaida. Pero hindi natin inakala na kakayanin din ng Echo
Express even without the presence of their jungler dahil ganoon na nga pala sila ka-well-farmed na kahit ano pang mangyari dito, yung amount of sustain na hindi nagamit para doon sa jungler nila na tumumba, yun naman yung nagamit nila para matagalan at mababaran yung laban kahit kulang sila ng isa. And this is it. Yung kahit makulangan man sila ng isa, kailangan ng dumepensa ng Omega is 7K gold lead. The biggest gold lead so far in this game number 2 ay hawak na ng Echo at naghahanap sila ng paraan para makakuha ng inhibitor turrets. Gagamitin nila Lord na to, gagamitin nila para makakuha nga ng mga push. Buong akala ko si Saida yung sasaniba nun, pero hindi. Hindi nga Alam mo naman, may connection na ngayon si Sanford at saka si JP talaga eh. Oo. Di ba? Sila na yung nagyayakapan ngayon eh. may Oo. pagbanggit nga doon. Pero tama ayan na na naman. ang Dragon, nasa loob na ng base ng Omega. Here we go, pumasok yung Dragon, hindi na kailangan ng sanib dahil Torre lang ang target ngayon ng side ng Echo. Babanat pa pa sila dito sa right side ng base dahil buhay pa rin Outplayed! ang Lord. Outplayed, BMI lang. Practice lang. Practice lang at Pop and lock. makakapag-clear, makakapag-pop and lock at isolation. Dalawang inhibitor turrets ang nakuha ng Echo, an 8.5k gold lead sa kamay ng mga Orcas. Gusto ko yung hindi na naman natin masyadong napansin na talagang namla na naman sa gilid. Etong si Sanjing bato ng kanyang mga Star Shatter at nagpupok. Maski nga ata Astral Meteor, sobrang laki na ng damage output na nabibigay niya basta mailapag niya lang sa mga tamang targets eh. And sobrang naging focus nga ang Omega at that moment na talagang patumbahin muna at depensahan yung incoming Lord doon sa bandang mid lane na hindi na nga nila nakita or later on na lang nila napansin na meron pang ibang mga kinakailangan problemahin. Merong sapilitang nagpapauwi sa kanila na nanggagaling sa gilid. Si Sanji na nagpo-poke at nagbabawas sa kanila para hindi nila magawa talagang lumaban man lang o maghanap din ng initiation. Na ngayon, I think, isa sa mga problema talaga nila, sobrang dami nilang crowd control and pang-initiate sana pero hindi nila mahanap yung tamang opening para mag-engage. Gusto ko na sabihin si Sanji talaga, iba talaga Novaria, ano talaga. May blessing. 5 beses mo na 5 beses ko sinabi. sinabi. Yung laruan niya na Novaria, parang hindi mage, parang tank. alam mo, malakas eh. 5 beses nang 5 sinasabi. beses na sinabi. Kasi kanina nga nasa gilid Hindi na kasi naman yun siya din yung eh. pinuntaw ni Brigida noong unang Oo. sentence niya eh. So sabi ko, oo nga, no. So gusto mo sabihin ko ulit eh, pang-anim. O, sige. Si Sanji talaga, iba talaga ng Novaria talaga. Kaya ba naman Oo. first pick? Tingin ko baban na to pag next match ito, baban niya yan eh. 20 seconds bago lumabas ang ating Evolve Lord. Saktong-sakto, 18 minutes in. Nasa Echo ang kalamangan at pwede nilang makuha ito ng libre. But if you're Omega, parang gugustuhin mo na atang i-contesto. Oo. Pero yung kaninang play, hindi ko alam kung mas magiging maganda yun kung hindi si Zaida ang kanilang nahanap and perhaps maybe JP or even Sanji. Grabe! Pero ngayon, napakaraming na-reveal! Blazing Duet, kalahati kagad ang buhay dito ng Carry West. Makapag-flicker out pero abulin siya dito ng malaking Dragon. Ayun na. Dragon na walang tatong sisiu. Dahil ang Dragon na yan ay naging daga. Pero ang may gamit ng Dragon ay si Sanford. At pang 7 times ko nang sasabihin, iba talaga mag-Novaria ito Sanji. Grabe talaga. At mukhang tatapusin ang ng Echo. Tingnan natin kaya mapadepensahan to ni Precious Face. Mr. Matt, ito na ang the ultimate defense ng barangay. The ultimate defense sa mga sisiu. Pero hindi na kaya ata talaga. Laban pa ba to? Hindi na. Echo will get the sweep. Undefeated pa rin ang Echo as they end the week 1 of MPL with another 2-0. Grabe na ang galaw ng Echo Express.